Samantala ito mga kapuso, init na kayo, no? Naku, grabe naman kasi yung init ng panahon ngayon. Totoo, kaya we made sure na dito sa unang hirit, cool ka lang ngayong summer. Ito nga ang isa sa mga pinakasikat na pampalamig nating mga Pinoy. Kita nyo naman, sa sangkap pa lang, halo-halo! Yan, at may mga bias yung mga tao kung ano yung favorite nilang sangkap, usually, di ba? Let me ask you, ikaw, ano favorite mo Ako, sangkap? saging. Akin, leche flan. Yung topics, yung special ka dapat lagi. Isa nga sa mga napaka-unique sa lasa ng halo-halo ay yung kaong. Yan. Ito, may kulay na to eh. May Ito yung color na, yan. pero ito yung mismong fruit. Yan. Ay, the plant. Oo, pero for sure, napapatanong tayo, ano ba yung kaong, saan ba ito nanggaling, paano nagiging ganyan? Yan ang sasagutin sa atin ni Chef Jer. Kaya good morning sa iyo, Chef. Ako magsisimulan ko na sa sige. Yan, sila ang Nasa bida. kaong, May yung kulay lang to na ilalim. kaong. Blessed morning, Okay. Ma'am Suzy. A blessed morning, Kaloy. And yung paborito nga nating nakikita ninyong kaong na iba't iba yung kulay is actually, ngayon ko lang din nalaman is nagumpisa sa gantong bunga. So, dito sa Cavite, ang tawag dito ay irok. Tapos yung finished product, yung nakakain natin, is the kaong. So, yun yung napakagandang revelation. And yes, hina-harvest ito from sugar palm tree. And mahabang proseso pa ang pinagdadaanan niya. Kaya, kailangan nating tumawag ng ResBac na expert talaga sa pagpuproseso ng irok into kaong. Kaya makakasama natin this morning, si Sir Jomar. Sir, a blessed morning. Ayan Ayan, po, good morning po. Ayan, no? So, yan, pinakita nila sa studio. Ganito po yung irok, Sir Jomar, no? Ito yung hina-harvest from sugar palm tree. And ano po yung unang proseso dito, sir? Ay, ito na nga po yung tatanggalin na isa-isa. Yung yes kung tawagin sa amin. Yayas-yasin or iitakin. O, iitakin. So, hindi mo siya pwedeng isa-isahin o kailangan po talagang itak. Itakin. So, very carefully, ano ba to? Isi-swing natin yung itak hanggang yan, matanggal. Tapos, mapupunta yan sa isang, kanya-kanya po kasing pwesto dito, no, Sir Jomar? Opo, kanya-kanyang ano. Ayan, tapos, ayan, mali-mali pa yung sablay pa yung itak ko. So, mangyayari dito, hanggang makaipon tayo ng enough, ano po yung susunod, Sir Jomar? Ayan, idadakutin na, ilalagay na natin dito sa ano. Bali, iluluto na po ito. Iluluto na. Okay. Sir Jomar, bakit kailangang iluto yung irok? Kaya niluluto yan para maganda sungkitin, para masungkit yung laman ba? At Okay. saka para matanggal yung kati. Gawang makati po yan eh. Ayan, dun sa mga baka maging adventurous makakita ng puno ng sugar palm tree, mag-harvest kayo ng sa inyo. Ingat lang po, no, Sir Opo, Jomar, kasi meron itong taglay na kate na Napakakate po. talagang napakakate, mababaliw ka talaga sa kate. Na-experience ko na kasi siya. So, hindi ko siya makakalimutan, kaya kilala ko yung kaong na yan. And yun nga, after po natin ito, mga ilang oras to pakukuluan, Sir Jomar? Sa una po, mga 2 oras po. 2 oras. Opo. Kasi ang tubig niya, pag bagong lagay, Siya- kaya 2 oras. Okay. Ngayon, pag naluto na, nahango na, ang susunod, mga 1 oras na lang. Okay, so hahanguin po yan, palalamigin. Tapos ito po yung next step natin. Ano po yung dito, ginagawa? pagkahango, dito ilalagay. Yung, kung tawagin dito sa amin, pungos. Pinupungos. Sila yung magpuputol. Or parang tinatanggal natin Oo. yung parang pinaka... Dulo. Dulo niyan. Bakit naman po kailangan tanggalin? Para makita yung laman, para sa kabilang side, yung taga-sungkit. So, Okay. sungkitin nila yung laman na. So, again, mga kapuso, sabi natin kanina, hindi tayo nag-exaggerate, ha? Mahabang proseso pa talaga yung pinagdadaanan po nito. Ano? Napakadami po. Tapos, after nito, matatanggal natin yung pinaka-top. Opo. Ano po yung susunod? Susungkitin naman yung Okay. So, ito na yung parang revelation doon sa ating paboritong kaong nga. So, ito po siya, mga kapuso, kasama yung ating mga kasama sa community. So, pag natapyas na yung kaong, no, Opo, Sir opo. Jomar, ito po yung magiging itsura. Ayan. Tapos, sinusungkit na. Pahiram nga ako ng panungkit mo. So, susungkitin yan. Ito yung sinasabi ni Sir Jomar na kung hindi nyo po siya ilalaga, hindi siya magiging Hindi. ganito kalambot. ano? Nakadikit yung kaong niya sa balat. Okay. So, hindi natin siya masusungkit ng ganito kung hindi siya nakaluto. Opo. Kailangan luto. Ito po yung itsura nung kaong. Kaong na ito, sir. Kaong na no? Tama. Ito na yung magiging itsura. Kilalang-kilala natin to. Ito na. So, after nila iproseso, ginawa ng minatamis yan, ready for your halo-halo. And syempre, i-enjoy natin yung freshly processed na kaong. Dami pa akong i-assemble na halo-halo dito. Samahan nyo yung ating food adventure dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit.
let's move forward. Yes! Ituloy natin ang pagpapalamig this summer. Halo-halo is the key. Pero bago yan, namnamin na muna natin kung paano pinoproseso ang isa sa mga sangkap na halo-halo na kaong. Ngayon pala. Yes! Ako, Chef JR, ituloy mo na ang pagluluto ng tumpok-tumpok na kaong. Hi again, Chef! Hi, Chef, nandiyan ka pala. Amazing ang kaong. Hi again, Ma'am Susie, Kaloy, at maganda ang mga tatuan nyo dyan. Ha? And yes, kanina nga na-explain natin sa inyo na talagang napaka-proseso ng paggawa ng kaong. At eto, mga kasama natin dito, according sa kanila, tonelada rin daw talaga yung pinoproseso nila kada linggo. And sa kagaya na na-explain natin kanina, yung hina-harvest nga siya. And then, eto, tinatanggal isa-isa, pinakukuluan. Then, pag pinakuluan natin, natabas yung pinaka-ibabaw hanggang sa makuha natin yung gantong itsura. Yun, natanong ko kay Kuya Jomar kanina kung bakit kailangang pakuluan or ilaga kasi nga daw hindi maghihiwalay yung parang pinaka-meat niya, which is yung kilala nga nating kaong. So, susungkitin natin yan, ito po yung magiging itsura niyan. Yan. So, after nito mga kapuso, hindi pa tapos ang proseso kasi ito ay e-ferment or kumbaga parang ibababad sa tubig for a week hanggang sa maging ito yung size niya. Ito mas kilala natin kasi parang sasabihin nyo, ba't parang ang liit? Dahil po doon sa fermentation process na ginagawa nila or pagbababad, parang nag-e-expand pa yung kanyang meat. Pero ayun nga, gelatinous pa rin siya, yung parang gooey texture. Tapos, because of that process, then nawawala yung kate at saka konting pait na taglay nung kanilang kaong. Ayan. So after nyan, hindi pa rin tapos doon dahil saka ipoproseso ito para gawing minatamis. At yun nga, sinabi ni Kaloy, talaga naman kanya-kanya tayong biases sa pagdating sa paboritong ingredient sa ating halo-halo. Meron tayo ditong minatamis na saging, pero para sa akin, nata de coco at saka yung kaong ang bida talaga. So yan, napakagandang information ang ating natuklasan this morning sa ating food adventure. At bukod pa dyan, may ginagawa ring suka at saka minatamis na parang jam yung kaong. Mga food adventure natin, ito ang nakukuha natin. Tuloy-tuloy yan araw-araw sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,